Sa impeachment mga kababayan, ang legal threshold po, 1/3. Ilang members ang 1/3 ng 318? Around mga 106, di ba? Kung 106 mga kababayan, kontrolado ni Martin Romualdez. Sa partido niya mismo, may 111 siya. Kaya di ba, super majority ang kontrolado ni Martin Romualdez nung siya yung speaker. At nang unang ma-impeach si Sara Duterte last year, ilan yung pumirma agad-agad? 215 nga pala. Landslide super majority. May mga humabol pa mga kababayan, naging 245. So nakita ninyo kung gaano ka lawak ng impluensya po ni Martin Romualdez. At sana ito, makita ito ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang kanyang pinsan na pinag-iinitan ng iba, siyang totoong knight in shining armor niya, mga kababayan. Pag hindi, mamimiligro mga kababayan pag nagapang yan ni GMA. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan po natin yung impeachment draft date laban kay Sara Duterte, which is sa February 6. Saka yung may mga usap-usapan po na kudita sa Congress. Critical kasi mga kababayan yung leadership sa Kongreso sa issue ng impeachment. But before natin pag-usapan, i-update ko po kayo ng kalagayan ng Mayon Volcano. Kasi alert level 3 at sunod-sunod na po yung pagbuga ng apoy. Lumalaki na po yung pagbuga ng apoy. Mga pyroclastic materials, tawag dito sa amin uson. Paggabi, malaki na rin yung apoy na nakikita mga kababayan sa tuktok ng Bulkang Mayon. Yan yung eruption mga kababayan kanina. Ito po, close up nakuha mga kababayan ng eruption kanina. Medyo malaki na rin po yung yung eruption mga kababayan. Malapitan kuha yan mga kababayan. Yan po. Yan yung kuha sa picture. Kanina video yun. Ganyan kalaki. Pag close up po. So hanggang sa may na po. Balikat na ng Mayon Volcano. Kuha ito sa Santo Domingo Albay, mga kababayan. Dito yung bandang Legazpi. Santo Domingo, nasa likod dito, 1st District. Yan po. Yan ang paggabi mga kababayan, crater glow. Pero pag may mga small explosion po, lumalaki siya. Ito yung kagabi. Diba? Bandang Santo Domingo itong areang ito. Ito yung bandang Legazpi. So malaki-laki na rin po yung mga dumadaloy na apoy mga kababayan. Makikita sa gabi. Kaninang umaga to, mga 1 o'clock in the morning. Yan, tingnan ninyo. Marami na rin yung apoy, mga bato na gumugulong pababa. So magandang tingnan mga kababayan, paggabi. Kaya marami ng mga turista nagpapabook dito sa amin sa mga hotels mga kababayan para experience nila, makita nilang personal ang pagputok ng bulkan. So tumutunog na naman po, may emergency warning. Mga kababayan right now. Yan emergency alert. Extreme 12:56. Mag-ingat sa pag-agos ng pyroclastic o ozone dulot sa crater ng Bulkang Mayon. Manaka-naka mga kababayan, yun ang naririnig namin, emergency alert. Yan mga kababayan, ang kalagayan ni Mayon Volcano. Facing Santo Domingo yung daloy, pero may pakunti papunta dito sa amin sa Legazpi City. Ito kuha mga kababayan to from the foot of Mayon mismo, Barangay Buyuan, Legazpi City. Within 8 kilometers danger zone po siya. Yan mga asphalt
sa kotse. Yan o. Si DSWD Secretary Gatchalian, kadarating pa lang po ngayon, dumating mga kababayan, nakipagkita kay Governor Rosal ng Albay. Ayan po. Just in, sabi sa report ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, dumating na si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa Legazpi City, Albay upang balangkasin ang iba pang mga pangangailangan ng mga residenteng inilikas dahil sa banta ng Bulkang Mayon. So automatic po ang DSWD sa mga ganito mga emergencies. Sa utos siyempre ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So ngayon, mga kababayan, dito na tayo sa ating topic. Itong nakaambang impeachment complaint laban kay Sara Duterte at may mga ugong na possible kudita po sa leadership ng Congress. Bakit naman anya Mr. Maravillas may ganong mga pagbabanta? Alam nyo na, gusto nilang harangin siyempre yung mga kaalyado ni Sara Duterte, lalo na si the little girl, si GMA. So pipilitin nila na magkaroon ng change ng leadership sa Congress, lalo't hindi sa kasalukuyan mga kababayan, hindi na si dating Speaker Martin Romualdez ang speaker, kundi si Boji D. Isa po itong high-level political maneuver. Isa po itong plano, mga kababayan, na magbubukas po ng landas sa bait and switch scenario kung saan ang target nila po malihis po sa Vice Presidente at malipat. Tinatarget po nila yung ating Pangulo mismo. Di ba yun ang mga ugong-ugong? Ang gusto nilang ma-impeach yung ating Pangulong Bongbong. Kaya importante talaga yung knight in shining armor ng ating Pangulo na si Martin Romualdez. Makabalik dapat si Martin, mga kababayan, bilang speaker. Kasi kung titingnan ninyo ang numero, mahirapan po si Speaker Boji D. Bakit naman niya Mr. Maravillas? Di ba si Boji D yung binasbasa ng palasyo? Di ba niya Mr. Maravillas si Boji D kapartido ng ating Pangulo mismo? Kapartido nga ng ating Pangulo. Kaya lang yung partido ng ating Pangulo mismo, mga kababayan, kulang naman po sa numero. Yung Partido Federal ng Pilipinas. Numbers game po ang impeachment. Kailangan ang majority. At ang majority ng members ng Congress, lakas CMD po, partido ni Martin Romualdez. Na-gets na ninyo po? 28 lang po ang member. Kung bibilangin natin po ang member ng Partido Federal ng Pilipinas ng ating Pangulo, 28 members lang po. Yan ang composition po. Partido Federal ng Pilipinas, 28 members lamang. Sa Kongreso, ang composition po ganito majority black. Sa lakas CMD, 111 seats po. National Unity Party, 32 seats. Nationalist People's Coalition, NPC, 32 seats. 28 lang po yung Partido Federal ng Pilipinas ng ating Pangulo. Nationalista Party, 22 seats. Party List Majority, 30 seats. Tapos may ibang mga independents, 14 seats po siya. Minority Black, Party List Minority, 19 seats. Liberal, 6 lang po sila. Tapos may 3 other seats. So ang kabuang miyembro ng Congress, mga kababayan, 318. Sa impeachment, mga kababayan, ang legal threshold po, 1/3. Ilang members ang 1/3 ng 318? Around mga 106, di ba? Kung 106, mga kababayan, kontrolado ni Martin Romualdez. Sa partido niya mismo, may 111 siya. Kaya di ba, super majority ang kontrolado ni Martin Romualdez nung siya yung speaker. At nang unang ma-impeach si Sara Duterte last year, ilan yung pumirma agad-agad? 215 nga pala. Landslide super majority. May mga humabol pa, mga kababayan, naging 245. So nakita ninyo kung gaano ka lawak ng impluensya po ni Martin Romualdez. At sana ito, makita ito ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ng kanyang pinsan na pinag-iinitan ng iba, siyang totoong knight in shining armor niya, mga kababayan. Pag hindi,
Mamimiligro mga kababayan pag nagapang yan ni GMA. Magaling yun manggapang. Di ba po? Delikado ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Baka imbes na si Sara yung ma-impeach yung ating Pangulong Bongbong. So critical siya, mga kababayan. Remember na ang impeachment is a political, it's a political exercise. Game of numbers. Pag wala kang numero, hindi papasa ang isang impeachment complaint, mga kababayan. And sa totoo lang po, political reality check. Hindi lang po lakas CMD ang hawak ni dating Speaker Martin Romualdez. Pati yung National Unity Party, NUP, may impluensya, mga kababayan. Nire-respeto ng mga members ng NUP si Martin Romualdez. Di ba? Kaya nga kakoalisyon, mga kababayan. Yung NPC, ganun din, saka yung Nationalista Party. At saka yung party list. Both majority and minority, sumusuporta po kay Martin Romualdez bilang speaker. So makikita ninyo, si Martin Romualdez lang po ang leader ng Congress na kayang pag-isahin ang mga magkakaibang partido. Magaling na leader siya eh. Magkakaibang partido, magkakaibang rehiyon, pati magkakaibang interes. Nagawa niyang pag-isahin, mga kababayan. Sa totoo lang, ito yung dahilan kung bakit po sa loob ng 3 taon, walang destabilizing impeachment ang tumama po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. O di ba? Kasi alam nila, hindi po tatalab. May balansi po ang Kongreso. May line of defense ang Palasyo Malacanang. Kaya ang tawag ko sa kanya, kay Martin Romualdez, siya yung tunay na knight in shining armor ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung hindi po gagamitin ng Palasyo Malacanang, sa totoo lang po, sa tingin natin, ang political influence, political muscle po ni Martin Romualdez, siguradong may ibang magkikinabang po dito. At alam na po ninyo kung sino. Sino niya, Mr. Maravilla? Si Sara. Ang kalyado niyang si the little girl. The Plotters. Member ng bandang The Plotters. Di ba? At nandyan, mga kababayan, yung banta ng political shift. May influensya din si GMA. Kaya tumatahimik muna pero gumagapang yun. Di ba? Pag hindi po ipiflex ng Palasyo Malacanang ang political muscle po ni Martin Romualdez, sigurado pong si Sara Duterte ang gagamit nito sa pamamagitan po ni the little girl. Na alam naman po natin, dati siyang presidente, di ba? Naging speaker din po siya. Malawak ang kanyang impluensya. Veterano siya sa tinatawag na congressional arithmetic at power realignment. At marami rin, mga kababayan, na mga congressmen ang nagkautang ng loob kay GMA nung panahon na siya ay presidente pa. Kaya delikado. So ito yung tingin natin na talagang tunay na panganib po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung leadership ng Kongreso. Hindi po yung legal weakness ng ating Pangulo, kundi po sa yung political vacuum sa House leadership. Ngayon, punta tayo sa pag-iingay, mga kababayan, ni Chavit Singson. Maingay siya, naalata ninyo po? O hindi ninyo naalata? Maingay siya patungkol kay Martin Romualdez, pero tahimik siya pagdating kay Chis Escudero, saka kay Toby Chanco, Congressman Toby Chanco. Ito yung mga masasabi natin, malinaw itong mga sinyales. Kasi po sa politika, ang pananahimik po o katahimikan, hindi po siya neutral. Ito ay posisyon. Ngayon, ang tanong, kung tunay ang moral crusade ni Chavit, bakit tahimik siya? Wala siyang kritisismo kay Chis Escudero. At iba pang mga sangkot sa anomalies. Di ba? Ngayon, dahil politika po ito, maaring makipaglaro po itong si Chavit kasama si GMA. Gaya po ng ginawa nila noong panahon ni Erap. Yan ang gusto nilang gusto nilang ulitin. Sabi ni Chavit po sa press con, history niya is repeating itself. Uulitin nila po. Kaya dapat
Bantay sarado dapat yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po natutulog na ngayon yung mga kaaway niya. Aktibo talaga pong gumagawa ng mga pailalim na aksyon mga kababayan para siya puruhan. Yan po ang malinaw na mga galawan ngayon. Ngayon, sa simpleng replay of facts mga kababayan, tingnan natin mabuti, busisiin natin mabuti mga kababayan. May mga pahayag po si Cheese at saka si Toby na nagpapakita po ng distansya. Hindi suporta sa ating Pangulong Bongbong. Hindi ito tinutuligsa ni Chavit, kundi ang target niya ay iisa. Sino po? Si Martin Romualdez. Di ba sabi ni Chavit, dalawaan niya ang mastermind. Yung ating Pangulo at si Martin. Kung sino yung wala mga kababayan ng mga affidavit o COA reports, siyang tinatarget mga kababayan ni Chavit. Siyang sinasabit. At isa dyan si Martin Romualdez. Talagang tinutumbok niya si Martin. Na siyang haligi po kasi ng House majority. Di ba? Alam po ng Malacanang na wala na sa kanilang panig si Cheese at saka si Toby. Aware sila niyan. At ang katahimikan po ni Chavit sa dalawang ito ay kumpirmasyon. Hindi po siya aksidente. O ngayon, going back sa impeachment ni Sara Duterte, nasabi may magpa-file after February 6. Hindi lang po ito tungkol kay Sara. Hindi lang po ito tungkol sa legal sufficiency ng reklamo. Ito po ay battle for control ng House arithmetic. Sino ang magkokontrol ang kababayan ng Kongreso? Madaling sabi mga kababayan, ang tunay na tanong, sino ang may hawak ng 1/3 sa Kongreso? Sino ang may kakayang magwasak, magpanatili or magwasak ng depensa ng Palasyo Malacanang? Di ba? At malinaw po, sa puntong ito ng ating kasaysayan po, walang iba si Martin Romualdez pa rin, mga kababayan, ang leader na may kakayahan po na pag-isahin ang Kongreso para makapagtrabaho po ng maayos ang palasyo. Tama po? Pag hindi, delikado. Delikado po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Alam naman po natin sa politika, ang ingay madaling likhain. Pero po ang numero, ang alyansa at pagkakaisa, yan po ang tunay na kapangyarihan sa politika. Ngayon, ang impeachment po ay hindi po nagsisimula sa mga ugong-ugong, sa mga kwento-kwento, sa mga chismis. Nagsisimula po ito sa 1/3 na pirma. Kung kaya mo na makuha ang pirma ng 1/3 ng members ng Congress, yan ang impeachment. At sa kung sino ang may kakayahan mga kababayan na pag-isahin ang Kongreso. Malinaw po. Ayan man lang mga kababayan yung ating short video ngayon. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, Aleco bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito yung bagong packaging ng Firmax, mga kababayan.
Ito naman yung bagong product naming binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients at for cancer prevention din po. For your inquiries in orders, mag-message na lang kayo sa aking anak na architect and entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet po. Nag-base siya sa Amerika. Yan yung kanyang mga bags na binibenta online. Sa mga mahilig naman po sa magpa-spa, try nyo po dito sa Pamper City, the Medical Aesthetics and Wellness Center. Matatagpuan po sa K1 Center by Prestige Bay, Asiana City, Parañaque City, Metro Manila.